Good day everyone and welcome back to my YouTube channel. Today ay pag-uusapan naman natin kung bakit nga ba ang Philippine Airlines or PAL ay hindi pa rin kabilang sa mga major airline allies. At kung ano nga ba yung mga possible reasons about dito. Napaka-interesting ng topic na ito kaya make sure to stick around hanggang dulo. Before we start, let's first understand kung ano nga ba ang purpose ng airline allies at ano nga ba ang meron dito. Ang airline allies ay mga strategic partnerships sa pagitan ng iba't ibang mga airlines globally. May tatlong major allies tayo ngayon. Isa yung Star Allies, second is Oneworld at yung SkyTeam. Ang pangunahing goal ng mga allies na ito ay magbigay ng mas seamless travel experience sa mga pasahero. Ito ay sa pamamagitan ng shared resources tulad ng lounge, check-in counters, at frequent flyer benefits. Sa airline naman, ito ay isang paraan upang mapalawak ang kanilang network without having to operate flights on those routes directly. Ngayon, alamin naman natin ang mga possible reasons kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin sumasali ang Philippine Airlines sa alinman mga major allies. Here's some possible reasons kung bakit. Isa sa mga possible reasons, which is ang Philippine Airlines ay mas piniling maging independent upang mapanatili ang flexibility sa kanilang operations. Ibig sabihin, hindi sila limitado sa mga restrictions na kadalasang kasama sa pagiging miyembro ng isang airline allies. Ang pagiging independent ay nagbibigay daan sa PAL na mapagdesisyon ng mas mabilis at mas makapag-adjust sa market demands. Kahit walang formal allies, mayroon namang iba't ibang code share agreements ang Philippine Airlines. Kasama dito ang mga partnerships with airlines tulad ng Etihad Airways, Turkish Airlines at WestJet at iba pang mga airlines. Ang mga agreements na ito ay nagbibigay daan sa PAL na mag-offer ng mas maraming destinations sa kanilang passengers kahit hindi sila nag-cooperate ng flight sa lahat ng routes. Bukod sa codeshare agreements, mayroon ding strategic partnerships ang PAL. Isang halimbawa ay ang joint venture nila with ANA or All Nippon Airways para sa flights between Japan and the Philippines. Mayroon din silang partnership with Air France-KLM na nagpapadali ng travel sa Europe at North America. These partnerships allow PAL to maintain a broad network without the complexities of full allies membership. Pero noong taong 2018, nagkaroon ng balita na maaaring sumali ang Philippine Airlines sa isang allies. Ito yung panahon na nag-i-aim pa sila ng 5-star rating mula sa Skytrax. Ayon kay Jaime Bautista, ang presidente at COO ng Philippine Airlines noong panahon na iyon, nagsimula na silang mag-usap tungkol dito at maaaring tumagal ng hanggang 2 taon ang proseso sa kadahilanan na hindi rin basta-basta ang pagpasok dito. Hindi man specified kung alin sa Star Allies, Oneworld or SkyTeam ang sasalihan. Sinabi ni Bautista na makakatulong ito sa Philippine Airlines na magkaroon ng mas maraming access sa iba't ibang regions tulad ng Europe, North America, Africa at South America. Ngunit until now, Philippine Airlines still don't have any allies. Siguro dahil na rin sa epekto ng pandemic. Pero let's see. Abangan natin na baka sa mga susunod na mga taon ay magkasali na rin ang Philippine Airlines sa airline allies. Sana ay nasagot namin ang inyong katanungan tungkol sa kung bakit wala sa airline allies ang Philippine Airlines. Ang kanilang desisyon na maging independent ay nagdudulot ng flexibility at ang kanilang codeshare agreements at strategic partnerships ay sapat na siguro upang ma-provide ang convenience sa kanilang passengers. Kaya kung may iba pa kayong topics na gusto nyo pag-usapan natin, i-comment nyo lang sa baba. Kaya don't forget to like and subscribe and click the notification bell para updated kayo sa mga susunod pa nating pag-uusapan. Thanks for watching. Paalam!